i'lam anna al-ijma'a yu'rafu biqawlin. Alamin mo, sabi niya na ang ijma ay yu'rafu, malalaman siya na ijma biqawlin, sa pamamagitan ng qaul, salita, wa fi'lin, at gawain. Malalaman sa salita at gawain. Wa qawlin wa iqrarin, at pangalawang uri ng pagkakabuo ng ijma na sa pamamagitan ng salita ng iba, wa iqrarin, at pagtanggap ng iba. Ito yung iqrar dito, yun yung tinanggap ng iba sa pamamagitan ng pananahimik. Ariyo, yung iba na gagawin ng iba, sinabi ng iba, at yung iba naman ay iqrar, inako nila. Yan, itinanggap nila ng, pero sa pamamagitan ng pananahimik. So ganyan, dalawang klase nalalaman ang ijma. Una, nalalaman sa pamamagitan ng yung iba nagsabi haram, tapos yung iba naman ginawa nila sa pamamagitan ng hindi nila ginagalaw yung bagay na yun. O di kaya sabi nung yung iba na sinabi nila halal, tapos yung iba kumawa na kumain ng mga pagkain. Ayun ang nagsasaad ng ijma. O di kaya salita, wa qawlin wa iqrar, ganun din. Sabi niya pa, amal qawlu fa huwa an yattafiqa. Napatungkol naman sa qawl, yung salita, na fa huwa na siya na al-qawl na an yattafiqa qawlul jami', na magkaisa yung salita ng lahat ng mga mujtahid. Kumbaga na lahat ng mga mujtahid, magkaisa yung salita nila, qawl, magkaisa, yattafiqa alal hukmi sa hatol. Paano? Bi an yaqulu kulluhum hadha halalun aw haram. Halimbawa, sabihin ng lahat sila ng mga mujtahid na ito ay halal o kaya ito ay haram. Wal fi'lu, at yung fi'l naman, yung fi'l na mapag-aalaman dito yung ijma, na an yaf'alu kulluhum ash-shay'a, na gawin, na yung fi'l, yung gawain, na gawin nilang lahat ng mujtahid, kulluhum, lahat sila ash-shay'a, isang bagay. So yun doon malalaman ng ijma, sa pamamagitan ng qaul o kaya fi'l. Pero ang tanong dito, hal yushtaratu inqiradul asri, at bakit kailangan ba na maubos yung panahon? Yani, ibig sabihin ng inqiradul asri dito na yung mga mujtahid pamao. Halimbawa sa panahon ng mga sahaba, kondisyon ba na mamatay lahat ng sahaba bago pwede ipanghatol yung ijma o kaya hindi? Sugot nyo masasabi ba na ijma? Masasabi ba na ijma yung mga sahaba nagkaisa sila sa hukom, na kondisyon ba yung kailangan na maubos sila, inqiradul asr, maubos yung panahon yan, maubos yung mga mujtahid doon, o kaya hindi? Yun ang ibig sabihin. Kumbaga na ngayon na itong alimpay po bang na nagkaisa bang nagkaisa sa isang hukom, na bakit? Kailangan ba na maubos yung alimpay o hindi kailangan na maubos? Yan na inqirat dito, yan mawapat silang lahat. Kasi ganun lang. Pihada sa ganitong gawain o kaya hindi? O kaya amla, o kaya hindi. Fihi ay fi jawabi hadal istifham wajhani, dalawang wajah sa mga wajah ng ashab Syafi'i. Pangadian din ninyo rin ito doon sa tawag dito doon sa warakat na nabanggit doon, kailangan pang maubos yung panahon nila, yan yung mamatay ang mga naunang mga mujtahidin na nag-ijtihad o kaya. Min ashabi naman kala yushtaratu fihi, ilan sa mga ashab namin na Syafi'i na sinabi niya na yushtaratu fihi, syarat sa kanya, syarat siya na inqiradul asri fihi bil ijma. Yun ang pananaw nila. Para maging ijma yun, na kailangan na maubos muna silang lahat. Para nang sa ganun na yung susunod sa kanila na hindi na pwedeng magpalabas pa ng pananaw. Kasi kapag na-ijma yung mga sinauna, na yung mga nahuhuli na wajib na lang sa kanila magkaan, at hindi sila pwedeng maghilak. Ano
Sunodin niyo ito. Kung nagkaisa na yung mga sinauna, na yung sa bandang huli na hindi na pwedeng maging khilaf. Kasi pag magkhilaf yung mga bandang huli, na tinawag sila na mungkirul ijma. Nagkakapupong sila ng kafir. Matulad sila ng kafir kasi kumbaga sumuway sila sa ijma. Na yung pagsuway sa ijma ng kafir, no, yung pagsuway sa ijma na naibibilang ng kafir yung isang tao. Ngariyo. So ngayon ang tinatanong ngayon mas'ala, yung pagiging ijma ng ijma, ngariyo, kumbaga na pagiging dalil ng ijma, kailangan ba na lahat ng na-ijma ay maubos muna sila? Hagit yung mga na-inkiratul asar. Fihi ay fi jawabi hadal istifham wa min ashabi naman qala, kabilang sa mga ashab namin nagsabi, yushtaratu fihi, kailangan siya na-inkiratul asri fihi fil ijma. Wa idha lam yanqarid al-asru, at kapag hindi naubos yung panahon yan, namatay yung mga mujtahidin, lahat-lahat sila, na lam yakun ijma. So bakit pa kailangan mamatay ng mga mujtahid? Kasi minsan yung mujtahid na nagrurujuk siya sa kanyang kauto. Halimbawa sahaba, unang-una na sumang-ayon, nagkaisa na sila sa isang hukum, maya-maya, mga ilang panahon, dumating ang Ali na sabi niya ganito, Ariyo, nag-rodyo ako sa salita. O kaya pinawi ko yung salita dati. So pag pinawi yung salita dati, isa lang ang tumaliwas doon sa mga nag-i-ijma na yun. Kasi sila, isa silang panahon. Ariyo na hindi yun matatawag na ijma. Ay, ano na jumhur. Hindi yun matatawag na ijma. Ang may tatawag ko, jumhur. O kaya jamahir. Ako nito, kasi merong sumalungat sa kanila eh. May sumalungat sa kanila eh. Yun ang pananaw niya. So kailangan sa kanila, sabi nila, maubos yung panahon. Maubos yung panahon para masigurado na ang mga taong ito ay hindi na pagbabaliktad. Hindi na sila aalis doon sa pananaw nila. So, ang patunay na yung ijma nila ay magiging dalil, kailangan na maubos muna sila. Kailangan na maubos muna sila. Ibig sabihin, mamatay muna sila. Kaya may sabi nyo, idalam yan, farid al-asru, lam yakut ijma'an, na hindi magiging ijma, wala hujjatan at hindi rin magiging dalil. Kasi hindi ka pa sure kung talagang ijma o hindi. Kasi kailangan muna nilang umalis muna para yung sa bandang huli na mabubuhay na magiging ulama na naman, magiging mujtahid, na sila na, hindi na sila pwedeng sumuway. Kung ano yung natapos nun, yun na yung gagawin nila at gagamitin nila. Hindi na sila pwedeng gumawa pa ng panibago. Yun ang pananaw nitong isang ako. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهُ إِجْمَعٌ, at ilan sa mga ashab ng Shafi'i na nagsabi na innahu ijma'un, katotohanan iyon ay ijma'. Ito yung call na ashab. Nagsasabi na yun ay ijma'. Wala yushtaratu bihi infiradul asr, at hindi syarat sa kanya na ijma' na infiradul asri, na maubos yung panahon yan, mamatay ang lahat ng mujtahid. Iyon kailangan. Wa huwa al-asahhu, at siya na ikalawa, na al-asahhu, yun ang pinaka-asah. Yun ang pinaka-asah. Yun ang pinaka-asah. Bakit yun ang pinaka-asah? Kasi yung hadis, yung Quran, dumating ang Nabi sallallahu alaihi wasallam na ipinangdalil natin yung hadis, na hindi pa namatay ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, na yung mga sahaba na ginagamit-gamit nila yung hadis ng Nabi. Ginagamit-gamit nila yan ang hadis, ang hadis ng Nabi. So kung dito tayo maninindigan dito sa kailangan mo nang maubos yung mga mujtahid, yung isang masala na yung nalikiaman, hindi may panghahaman. Kasi hintayin muna na mamatay lahat ng mga mujtahid sa isang panahon na yun, bago pwede ipanghahaman. Kasi yan, pero ijma. Ganun yung mangyayari doon. Na yung ijma na yun, hindi ko pa kayo dalil. So dahil sa yung ijma na yun, hindi pwede pang dalil na kung ano ang pananaw ng tao doon sa mga masala. Ano ang pananaw ng tao doon sa masala na yun ang gagawin. Pero yung sa ijma, hindi doon. Kasi nga hindi pa sila namamatay lahat.
kung gano'n na magiging bakante yung agama ng isang masala. Hindi nagpula. Walang dalil. Ano yun? Mag-aamal ka ng agama na walang dalil, di ka pa kayo. Ladak mo lang alay sa lakabihi ilm. Huwag mong panindigan ang bagay na wala ka naman kaalaman. Ariyo, dumating yung isang masala. Ariyo, dumating yung isang masala. Mabalik ka sa wala. So, yung agama na mutaatir. Dahil din sa isang masala na yun na hindi magampanan yung kompletong agama. Na dapat na kailangan na kompletuhin yung agama. Dito kompleto nga, dito may pulan. Bakit? Kasi hindi pa sila namatay. Ariyo, malay mo mayroong ikhtilaf dyan. Ariyo, tigyan na to. O kaya bumaliktad yung iba. Yan ang pan. So dito sabi niya, hindi kailangan, sabi ng Ismaul Asa, na maubos mo na yung panahon. Kasi, Waqtul hajjah na yun. Waqtul hajjah, dumating yung isang masala. Dumating na yung isang masala. Kailangan nang gawin yung isang masala. So, kailangan ng tabyin, kailangan ng paglilinaw. Na ang paglilinaw sa isang masala, yung dalil. Ariyo, yung dalil ang maglilinaw sa isang masala. Kung ganun sabi niya, hindi na syarat ang maubos mo na silang lahat. At pangalawa, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, at dahil salita ng Nabi bilang dalil, la tajtami'u ummati ala dalalah, hindi magkakaisa ang umat ko sa kaligawan. Sinabi sa isa. Yan ay sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi sila magkakaisa. Hindi naman sinabi dito na pagkatapos ng kamatayan nila. Ariyo, wala. Kumbaga naging hadis na ito na mutlak. Ariyo, itong hadis na ito na mutlak. O kaya, umum. Na itong pagiging umum niya na bakit ala umumihin. Mananatili sa pagpa-umum hanggang sa walang dumating na mukhasis. Hanggang sa walang dumating na mukhasis. Wala siyang sinabi dito na pagkatapos ng kamatayan o kaya bago mamatay. Ariyo. So, yun ang wajah istidlal sa hadis na ito. Na sinabi ng Nabi, hindi magkakaisa ang mga umat ko sa kaligawan. Pangalawa na, kumbaga nakatwiran, bakit hindi kailangan na maubos muna ang lahat ng mga mujtahid na nag-ijma sa isang masala na yun, nawalian naman ju'ila qawluhu hujjatan at katotohanan man yung tao yan ni ang Nabi sallallahu alaihi wasallam halimbawa na ju'ila na ginawa qawluhu yung salita niya na hujjatan dalil na lam yu'tabar mautuhu fi qawlihi hujjatan na hindi ibibilang ang pagkamatay niya naman fi qawlihi sa kalagayan niya qawlahu hujjatan magiging dalil. At iba, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ginagamit pagdalil yung salita niya na ginagawa ng mga sahaba. Hindi pa namatay ang Nabi na ginagawa nila yung upama na pinangdadalil sa kanilang mga masala yung salita at gawain ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sana halimbawa, ar-Rasuli sallallahu alaihi wasallam tulad ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qulna inna dhalika ijma'un Fa'idha qulna na kung sabihin natin, inna dhalika na katotohanan iyon. Kung sasabihin natin na iyon, yan yung pagkakaisa nila na yun. Yung pagkakaisa nila, kahit hindi pa naubos ang panahon ng mga sahaba o kaya ng mga ulama na mujtahid, halimbawa, number 13, inna dhalika fa idha qulna inna dhalika ay al-ittifaq alladhi lam yanfarid al-asru yu'addu ijma'an may bibilang na ijma' kung sabihin natin iyon doon sa halimbawa na doon sa pangalawang qaul fa idha qulna na kung tayo ay pagsabi yan ay manindigan sa qaul inna dhalika ijma' katotohanan iyon dhalika yung ikalawa lang hindi syarat na maubos yung panahon kung sabihin natin na yun ay ijma na fa'idha ajma'atis sahabat kasi pinauna ang sahaba kasi sila yung tapos na ariyo na kung ma-ijma man ang mga sahaba ala qawli sa isang salita walang yang marido at hindi pa sila naputol na ubos lahat yan hindi pa sila namatay lahat
Meron pa rin nagtitira. Tanong na lang yan Diyos. Kapag once na sa panahon na halimbawa alas 5 ng umaga, nagkaisa na lahat ng mga sahabaw pa kahit hindi pa sila namatay sa ganitong syarat, na lam yan Diyos ni ahadin minhum, na hindi pwede sa kahit sino mang isa man sa kanila an yarji'a, na bumaliktad amma ittafaqu alay. Ginani syarat na ijma. Hindi pwedeng bumaliktad yung iba sa kanila. Ikaw pa ba? Rio, hindi pwede. Kasi yung panahon kasi ng jilun fajil. Kumbaga na henerasyon sa henerasyon. Jilun fajil. Katulad sa pagkakabanggit sa hadis na khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Yan jilun fajilun, generation to generation. Rio. So kung sa atin na may generation yung mga matatanda, may generation yung mga kabataan, at meron din generation yung mga bata. Ito nang bidaw-bidaw ito sa panahon. Ito man na asal. Yun yung pagkakaiba-iba nila. So, kapag nagkaisa halimbawa yung mga sahaba, Rio, at hindi sila namatay, Rio, hindi rin pwede sa kanila, kahit sino man isa man sa kanila, yarji'a, na bumaliktad siya ang maittafaqu alay mula sa bagay na nagkaisa sila ng mga sahaba alayhi alama sa bagay na ito. Kaya sa salita niya. Wa in kabura minhum saghirun, at kahit tumanda pa minhum minas sahaba, mula sa mga sahaba, saghirun, yung mga maliliit pa, yung mga bata-bata pa sa kanila. Yung mga bata-bata na pwede mga pag-ijma. Rio, tingnan mo dito sa linagay niya dito, halimbawa Muhammad ibn Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, wa umruhu hina wafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasata asyara ashhur, 13 months lang itong Muhammad bin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Inok muli ang sahaba kasi na-meet niya ang Nabi. Na-meet yan si Nabi. Maliit pa yan. 13 months. Pamana, labi-labi sarang unay na dyan. Pamana, maniniwala ka na yung mahigit isang taon nagtualim muli ang mustay. Tinutukoy man na mag-age yan. Makalim. Ibon na niya si mga 1 year old pa man. Niya mupin, niya mulan. Baka buhat na sa lagi ng tuya siya na majigariw. Mariyo, nawan na yung dugo mga taon natin, yung nawan tayo siya. Ito to, at 1 year old na. Katulad ng Isa alayhi salam, tukalliman na sa filmahdi wa kahalaw. Kinakausap mo yung mga tao kung nasa duyan pa yan, napakaliit mo pa. Na nakakausap mo na yung mga tao. Nakakausap mo na ba yung mga tao. Nakagigito ng Nabi. Ang mangyayari lang na gano'n ng Nabi. Ngayon, bibigyan siya ng Allah ng ilmu. Wag yung Nabi yun ay special na naigin na normal na tao. Muhammad bin Abi Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, anak ng Abu Bakar, na siya anong nawapat ang Nabi na ever na edad yan na 1 year old ko. Isang taon na po. Na lumaki, tumanda na, wasara min ahli ijtihad, at naging kabilang siya min ahli ijtihad, sa mga ahli ijtihad. Ba'da ijma'ihim, pagtapos na ma-ijma sila, kasi yung generation ng mga mujtahid, ng mga sinauna, alam yun, kabar kauluhu, na hindi maiitibar. Qawluhu qawlu saghir, yung salita ng bata pa sa kanila. Walang tajuz lahu, hindi may bibilang yung kanyang pananaw, yan not counted para sumalungat sa pagkakaisa ng mga matatanda. Ariyo, walang tajuz lahu, at hindi rin pwede lahu lissaghir mukhalafatuhum, na tumaliwas o kaya sumuway sa kaul nila. Hindi mana niya, hindi kailangan ng imperador asal. Hindi kailangan. Kasi pamakuan, nagyaman na asar-asar o pa man
batch by batch pa ma. Ito'y jilon batch. Ariyo, depende yan ang batch. Sinong nauna, yun ang maslak nila, yun ang ijma nila, ikaw na banda muli na. Gumawa ka na lang. Ariyo, wa idha qulna innahu laysa bi ijma, at kapag sabihin natin na innahu katotohanan siya, katotohanan siya ng qaul, siya ng qaul, na laysa bi ijma'in, na hindi siya ng qaul, ay ijma. Hindi, kung sabihin natin na yung qaul na yun ay hindi ijma. Wa anna inqirad al-asri syartun, at katotohanan ang pagkaubos ng panahon yan, mamatay yung batch na yun, na syartun, kondisyon, na jaza na rujuk, na pwede pa lahum sa para sa mga sahaba ar-rujuku, na bumaliktad amma ittafaqu alayhi, mula sa bagay na naittipak sila ng mga sahaba alayhi sa kanya na bagay, wa jaza, at pwede rin liman kapura, para sa batang tumanda minu mula sa kanila. Yung tamando na sakit, para dun sa bata na tumanda, lumaki na minu kabilang sa mga sahaba, wasara min ahlil ijtihad, at naging kabilang siya min ahlil ijtihad, mula sa mga ahli ijtihad. Jaza, fa'il sa jaza, an yukhalifahu nafsu, tumaliwas. Katulad ng lazim yun dito sa salita na syarat na inqiradul asr, hanggang sa hindi lahat mamatay yung batch na nag-ijtihad na yun, na hanggang sa meron ang dumudutong sa kanila na kapag ay huwag mag-ijtihad. So, kapag ikaw ay kapag yung isang ulama maghilap doon sa kaul ng mga sinauna, kasi inabutan niya sila upang yung sabi yung walang ijma na mangyayari. Kasi, la yungkaru al-mukhtalafu fihi, wa innama yungkaru al-mujma'u alay. Hindi pwedeng i-ingkar yung mga masala, baga na hindi mo may bibilang na masamang gawain, yung tataliwas, yung tao sa masala, issue na merong khilaf ng mga. Ang totoo niyan, wa innama yungkaru, pero may ibibilang ng masama, mungkar na dapat itakwil, no, na yung tao na tumakwil o kaya tumaliwas na al-mujma'u alay, sa bagay na merong ijma. Ito dapat ikuswayan. Ay, problema dito kasi nahintayin mo. Lalong-lalo na sa panahon nila na marami talaga yung hindi katulad sa panahon natin ngayon. Alhamdulillah, kaniyada mo gusto. Nawala na rin yung mga daawan na ganyan na tulad ng mga na ijtihad. Yung sa isang kaul, sa isang pananaw, nawala na yung ijtihad. No, pero kung titingnan ngayon sa mga sheikh ngayon, mga doktor naman, katulad may katulad ng Arab na nag-ano sa amin dati dito, nagturo sa amin dito lang ng Ulwi na namatito. Si Dr. Samir. Yan. Tinanong namin siya kung meron pang looks dahil sa panahon ngayon. Sabi niya, meron pa. Pero kung susundin yung call ng mga sinaunan, wala. Garang-garang ang mga call. Sa mga mutaakhirin na ito, inano pa nila yung mga looks dahil talagang meron. Yun ang panahon. Tunay dalil nila, hindi ang dalil nila na yung mga doktor ngayon na may makapasa-pasa, nalikom nila lahat ng ilm. Ariyo, yung nabanggit yung dalil nila. Ang dalil nila, na yung hadis na nabanggit na every 100 years na merong darating ng mujaddid, magre-revive ng Islam. Ariyo, every 100 years. Hanggang sa kahuli-hulihan, hanggang kay Imam Suyuti rahmatullah alay, mula kay Imam Shafi'i, pagkatapos ng mga sahaba, kasi yung asar ng sahaba na yun yung panahon ng Nabi, na walang mujaddid sa panahon na yun. Pagkatapos ng mga sahaba, panahon ng Umar bin Abdul Aziz. Ang Umar bin Abdul Aziz na siya yung kauna-unahang mujaddid, revival ng Islam. Ang Umar bin Abdul Aziz. Kasi ang Umar bin Abdul Aziz na zaman ng tabi'in,
Siya yung unang-unang nag-revive sa Islam. Na-mujtahid siya niya. No, bukod doon sa pagiging mujtahid niya, na-reviver siya. Na ibig sabihin ng magre-revive, na-mujtahid. Ano yun? Yun ang Galileo na sumunod doon sa panahon ng mga tabi-tabi ng Imam Shafi'i na si Rusul. Tinagurian ng Imam Shafi'i, siya yung second sa ikalawang pagkakataon na siya yung revive, yung mujaddid ng umat na ito. Tapos sa ikatlong daan na galipatalak na. Mujaddid din sa umat na ito. Allah alam kung ang Imam Abul Hasan al-Ash'ari o di kaya yung iba pa na. Kaya ang Imam Abul Hasan al-Ash'ari na ay madagyan na Shafi'i. Ariyo, ay madagyan na Shafi'i. Na kung ang Abu Mansur al-Maturidi naman, ang madhab niya na Hanafi. Nakagaya sa Abu Mansur al-Maturidi, ang murid yung Imam Shafi'i. Sisa kita. Mujaddid ba lumitaw. Na ikatlo, kalipatan ng sisa madhab Shafi'i ito. Shiraj Shatay, pangalan niya, yun yung mas Tapos susunod na naman sa ika-4 na naman na meron na namang mujaddid na Shafi'i. Tapos sa ika-5, ika-6, ang Sultanul Ulama Izzuddin Ibn Salamatan. Hanggang sa ang pinakalas na naitala ng mga ulama na ang Imam As-Suyuti sa panahon ng 900 ng Hijrah. Mujaddid. Tapos pinakalas na sinabi ng mga ahlul dawah na pinakalas na mujaddid ng umat na ito ay ang Maulan Ilyas rahmatullah. Kasi noong bumagsak ang ang Dawla Osmaniya sa Turkey, lumitaw na rin ang Turkey. 1912. Lumipot yung Turkey. So, yun ang mga dalil na sinasabi ng ilan sa mga doktor na yung ijtihad ay hindi pa naputol. So kung gano'n na pwede pang ma-ijma yung mga may. Kasi hindi maputol sa mga mujtahid. Pwede pang ma-ijma yung mga tao sa mga. Pwede pang ma-ijma yung mga tao sa panahon ng Allah. Kasi yung kaul ng mga ibang mga ulama, katulad ng mga magkakasunod-sunod na yan sa linya na yan ng mga mujaddid ng umma pagkatapos ng Imam Shafi'i, na lamang Shafi'i. Lahat Shafi'i yung mga mujaddid na yun. Yung nag-revive ng Islam lahat yung Shafi'i. Pagkatapos ng Imam Shafi'i hanggang kay Imam As-Suyuti rahmatullahi alayhim ajma'in, lamang to Shafi'i, mga mujaddid ng umma na ito. Mga mujaddid ng umma na ito. Yung mga pagkatapos noon lamang ng madhab ng Shafi'i. Kung titignan doon, hindi na sila nag-ijtihad. Pero tinatawag pa rin sila ng mga mujaddid. Allah wa'ala. Yun ang dalil ng ibang mga doktor na sinabi nila na daw kung paano maputol sa pag-ijtihad. Hindi pa daw naputol yung pag-ijtihad. So dahil yun, kapag hindi pa naputol yung pag-ijtihad, nabuhay pa rin ang ijma. Buhay pa rin ang ijma. Na yung ijma na mas malakas sa Quran at saka sa Hadith. Sa pagdating sa pag-istidlal. Kasi itanggi mo yung ijma o kaya sumalungan ka sa ijma na di ko pa kay. Hindi ka tulad ng ayat sa Quran na may pananaw bawat isa. Kung tafsir sila ganito. Hindi nila tinatakwil yung salita sa Quran. Pero ang pinagkakaibahan ng mga ulama ay yung pag-intindi sa ayat ng Quran. Nakilap sila doon. Sila doon isa-isa. Pero pag ijma, lam yajuz li ahadin minhum an yarji'a amma ittafaqu alayh. At saka wala mukhalafatuh. Hindi pwede kapag na-ijma na maging sukunat at taliwas o kaya magtataksil yung iba sa kanila. Yang mana wa faslun wa ammal qaul wal iqrar, patungkol naman sa qaul, nagsalita yung iba, sabi nila halal, wal iqrar at umamin yung iba, yan tinanggap ng iba na wala namang ginawa, na fahuwa an yaqula ba'duhum, na siya na al qaul wal iqrar na an yaqula ba'duhum, na sabihin ng ilan sa kanilang qaulan ang isang salita, bayad tashiru na umalat iyon.
fayantashiru dhalika na kumalat dhalikal qawl fil baqin sa mga natitira pang mga mujtahid. Fayaskutu an mukhalafatihi, nananahimik sila mula sa makipagkhilaf sa kanya ng qawli batin. Adiyo, natahimik sila. Wal fi'lu wal iqraru, at ang fi'il at ikrar naman na ganito, huwa an yaf'alabatuhum, na siya yung gawin ng ilan sa kanila ng mga mujtahid shay'an, ang isang mas'ala sa bagay na fatifayat na sila bil baqin, na aabot o kaya lalaganap bil baqin sa mga natitira pang mga mujtahid pa, na fayaskutu anil inkari alayhi, na mananahimik sila ng mga natitira anil inkari alayhi, na itanggi alayhi sa kanya na fi'li batin. Kung ganun na sa ganitong masala, isang pituan sa ijma sukuti. Ijma sukuti, itong masala na ito na masalatul ijma as-sukuti. Pal madhabu, na ang madhab yani fattariqur rajihu min hikayat turuqil khilaf. Ginani madhab po pag inistila initlak ang salitang madhab na at-tariq ar-rajih min hikayat turuqil khilaf, yung daan na pinaka-rajih sa madhab ng Shafi'i. Pagkatapos na ilantad yung mga daan-daan ng mga ikhtilaf ng mga ulama sa Shafi'i, hindi man ang madhab anna dhalika hujjatun, nakatotohanan iyon dhalika ay al-qawlu wal iqraru aw al-fi'lu wal iqrar na hujjatun, dalil yan. Hujjatun hujjatun, dalil yan sa isang pananaw natin. Wa ijma'un, at ijma, yun yung kaul ng madhab, pero ijma yun ba'dang iradil asal, pagkatapos maubos yung panahon na yan, mawapan mo na yun. Waqala Sayrafi, at sinabi ni Imam Sayrafi sa mga ashab ng Shafi'i, huwa hujjatun, itong ijma sukuti pakagano, huwa siya na mapugdo niya ni ijma sukuti na hujjatun, dalil yan, walakin la yusama ijma, pero hindi siya matatawag na ijma, ikataluan na ijma. Hindi matatawag na ijma. Yun ang sabi ni dalil ito, pero hindi siya matatawag na ijma. So kung hindi matatawag na ijma, ibig sabihin sino man ang sasalungat doon na pwede. Hindi ka matuwan sa ijma. Ang syarat ng ijma, kapag ijma, hindi ka pwedeng sumalungat. Waqala Abu Ali ibn Abi Hurairah, at sinabi ni Abu Ali na anak niyang Abu Hurairah na ba sahabi yan? In kana dhalika futiya faqihin, kung ang nabanggit na iyon dalikal ijma, o kaya yung as-sukuti, dalika ay ijma as-sukuti na futiya faqihin, yan ay patwa ng isang paki, fasakatu anhu, na nanahimik sila na al-baqin anhu mula sa kanya na futiya faqihin, na fahuwa hujjatun, na yan ay hujjah. Hujjah, dalil. Sinanahimik yung iba Wa inka na hukma imamin aw hakimin, at kung yang ba ang dalik wa inka na ay dalika, at kung ang lagay ng bagay na yun ay hukma imamin, ay hatol ng isang imam, yan ni pinuno, gidu khalifa, aw hakimin, o di kaya judge, alam yakun hujjatan, hindi hujjah. Kung yung masala na yun ay patwa yun ng maki, ayon mujtahid sa piki upama, aliyo, nadalil yun. Pero kung hindi, ang naghukom lang nun ay ang khalifa, o di kaya ang judge, hindi yun magiging hujjah. Yun ang pananaw ni Abu Ali ibn Abi Hurairah. Waqala Dawud, at sabi ni Imam Dawud al-Zahiri, laysa bi hujjatin bihan, ang ijma sukuti na hindi yan sa kahit anumang sitwasyon, hindi pa na naman. Ang gusto lang niya na ijma na yung ijma ng kaul at saka salita at saka yung gawa. Kasi yung kaul at saka gawa na hissi, malalaman natin doon sa upama na paano malalaman ang
ng ijma na hissiyan, hissi. Gimuto pa man na no, hissi. Kumbaga na isa doon sa mga syarat nga na yung hissi. Kumbaga na aktual. Aktual na nakita, aktual na narinig. Yung aktual na ginawa, ijma na hissi. Kaya sabi ni Dawud al-Zahiri, dahil sa yung iba na nahimik na yung asukuto, no, laysa alamatan lirrito faqat. Yung pananahimik na hindi din yun palatandaan ng rito. Minsan na nanahimik yung tao kasi nag-iisip kung ano kayang masala yun. Ay ginawa na daw kung mapayag mo ta masala. May ako dito. Kasi ang mujtahid na layo kalin ng mujtahidan. Ang mujtahid hindi siya pwedeng magtaklit sa ibang mujtahid. Pag-ijtihad siya ganyan. Pag-ijtihad siya. Doon sa kanyang pananahimik na hindi nangangahulugan na okay na sa kanya yung mas malaki. Kasi kanya naman muna nag-i-ijtihad siya. Kasi ang mujtahid na minsan na hindi naman automatic na o lumarga na yung utak niya. Meron din mujtahid na magulo ang utak sa oras na yun. Kailangan niya munang kumain ng roti. Kailangan niya munang kumain ng lugaw. Uli na makatulog muna bago gumanda ang pag-ijtihad. Oras dumating yung masala, timing lang siya. Timing kasi inaanto. Tahimik lang siya kasi inaantok. Hindi siya pakaspot natin. Pero sumang-ayon kasi hindi. Yun na. Kaya nga sabi ni Imam Dawud al-Zahiri rahmatullah alay, laysa bihujjatin fi halin ay minal aqwal. Hindi yun magiging dalil. Yan ang ijma sukuti, hindi yun dalil. Yun ang pananaw niya. Wad dalilu ala ma qulnahu, na ang dalil sa salita natin ay yung salita na sinasabi natin na yung ijma sukuti ay dalil o kaya no ijma din. Annal adata. Ano din yung nakilap sa gina ijma na sukuti. Tingnan ninyo, nakalimutan ko doon sa Bayat al-Usul, tingnan ninyo doon. Merong sa mga ulama natin na sinasabi nila na ang ijma sukuti, naknabanan kebetulan sa ijma. Kebetulan sa ijma. Parang itong salita ni Imam As-Sayrafi. Dalil pero hindi matatawag na ijma. Wat dalilu ala ma qulnahu, at ang dalil sa sinasabi natin na ito ay ijma. Annal adata, na ang nakasanayan o kaya kinagisnan ng mga tao, anna ahlal ijtihad, na ang mga ahli mujtahid, idha sami'u jawaban, kapag nakarinig sila ng kasagutan, fi hadisatin sa bagong isyu, masala, hadasan na naganap siya na hadisa na ijtihad. Mag-ijtihad sila. Fa'adharu ma'indahum, na ilalahan nila, ilalantad nila ma'indahum ang pananaw na meron sa kanila. Na falam yudhiru al-khilafa fihi, na noong hindi naghayag sila na mga mujtahid al-khilafa ng pagsalungat fihi bil qawl. O kaya fihi bil jawab, doon sa pagsagot. Tingnan nyo na lang doon sa salita. Bihi, kasi ang masala natin yung qawl. Sa salitang iyon, dalla, nagsaad. Dalla, ay adamu idharihim al-khilaf, annahum, sa katotohanan sila na al-baqit as-sakitin, yung mga natitirang nananahimik na radu na bidalika, sila ay nalulugod bidalika, ay bidalika al-qawl, sa nabanggit na qawl. Wa amma qablang miradil asri, at mas'ala bago maubos yung panahon, bago maubos yung panahon ng mga mujtahid, na yung iba ng salita ng halal, yung iba naman no comment, walang salita. Napapihi tariqan, merong dalawang tarik na itong ijma. Papihi ay papil ijma isukuti qablang miradil asri, na tariqan may dalawang paraan mula min ashabi Syafi'i, mula sa ashab ng Syafi'i. Sabi nila, min ashabi naman qala laysa bihujjah wajhan wahidan. Ilan sa mga ashab ng Syafi'i na kapag hindi pa natapos ang panahon nila na hindi magiging dalil. Laysa, hindi siya na ijma sukuti, bihujjatin, hindi magiging dalil, wajhan wahidan, yani bila khilaf, walang khilaf dyan.
kumbaga nag-riwayat na din na basang khilaf. Pero sa totoo, mayroong khilaf. Kamadyo, wamin nung mangkala at mayroon sa kanila nagsabi, man kala na sinabi niya na huwa siya na ijma as-sukuti ala wajhaini ay nasa dalawang wajah. Ano yung dalawang wajah na yun? Yung khilaf sa mga ulama na nagsasabi na kailangan na maubos muna yung panahon at yung isang wajah naman ay hindi kailangan maubos yung panahon. Kal-ijma'i, kahalintulad ng ijma min jihatil qawli wal fi'li mula sa panig ng salita o di kaya sa panig ng gawa. Magiging may al-qawl wal fi'li na hisyan. Tulad ng qawl na maririnig yan. Yung al-fi'li na makikita, hisyan. Baka tulad ng tahimik, hindi makikita. So doon nagkaiba. Yung iba pang mga ulama, sinasabi nila na yung ijma na yan, ijma sukuti ay ijma din pero hindi katulad ng ijma talaga. Ano yun? Kasi yung ijma na yun, na alam natin sa pamamagitan ng hisi, na yung ijma na yun na kat'i yun dilala. Baga na sigurado ang tama o ba mga may tama. Ano yun? Samantala yung ijma sukuti na yung tama niya na zanni. Zanni yun dilala. Say Zanni, no, Zanni yun talaga. So dahil may ikhtilaf na ng mga ulama na gumagamit ng ijma sukuti. No, yung ijma sukuti na sa mga imam ng madhab, ano yun, na nagsasaad na lahat sila ay sumang-ayon sa ijma sukuti. Maliban lang sa ibang mga pananaw sa madhab Shafi'i kasi naging dalawang kaul. O kaya higit pa sa dalawang kaul sa madhab ng Shafi'i sa pananaw nila dito sa tinatawag na ijma sukuti. Pero ang masyhur sa madhab ng Shafi'i, tingnan nyo na lang sa Bayatul Wusul kung hindi ako nagkamali. Ano yun? Ang masyhur na malaki ang khilaf tungkol sa ijma sukuti. Kaya yung nagsasabi na upama na dalil yung ijma sukuti, nakasama dito na si Musannif. Ang ginamit niya dito na istilah ng madhab. Ibig sabihin, sino man ang sasalungat sa salitang al-madhab na ito kapag ginamit na istilah sa mga libro, na layo at hindi may bibilang ng khilaf niya. Ariyo. So yun doon yung pag-ilayin niyo na si Sayyidatul Wusul. Kalimutan ka. Babu ma yasih min al-ijma' wa ma la yasih.